Purihin ang Panginoon, mapagpalang umaga po sa bawat isa, lalo tigit sa ating Panginoon. Sa umagang ito, tayo nga po ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon at umpisahan nga po natin ang ating gawain sa isang awitin para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! We worship you, O Lord. We bless your holy name, O God. Hallelujah! We praise you, O Lord. Hallelujah! Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. You are sovereign, Lord. None compares to you. You are worthy. You are worthy to be praised forevermore. Yes, Lord, hallelujah. You are Prince of Peace. Calming every storm. You are worthy. You are worthy to be praised forevermore. I lift my hands to you. I lift my voice to you. I give my life to you. This is my worship. Yes, Lord, hallelujah. You are Adonai. You are perfect in all ways. You are worthy. You are worthy to be praised forevermore. You are El Shaddai. You are faithful through all things. You are worthy. You are worthy to be praised forevermore. I lift my hands to you. I lift my voice to you. I give my life to you. This is my worship. Oh, I'll be a living sacrifice. All I am to glorify. Take my life and make it yours. This is my worship. Oh, we sing hallelujah. We sing hallelujah. Hallelujah.
be a living sacrifice. All I am to glorify. So take my life and make it yours. This is my worship. Oh, I lift my hands to you. I lift my voice to you. I give my life to you. This is my worship. Oh, I lift my hands to you. I lift my voice to you. I give my life to you. This is my worship. Oh, this is my worship. This is my worship. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. I will lift my hands to you. I will lift my voice to you. I will give my life to you, Lord. And this is my worship. Ang aming buhay, Panginoon, ang aking buhay, O Lord. Ito ang aking pagsamba na may bibigay sa inyo, Panginoon. Kaya't maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito na pinagkaloob ninyo sa bawat isa sa amin. Bagong simula, Panginoon, bagong umaga, bagong araw, bagong pag-asa, O Diyos. Bagong liwanag na aming makakamtan, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Salamat, O Diyos, sa oras na ito na kami ay pinagsama-sama niyong muli upang kami, O Lord, ay magpuri, sumamba at mag-aral ng inyong salita. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon, O Panginoon, sa pag-asa, sa bagong pag-asa, bagong araw na ibinibigay ninyo sa bawat isa sa amin. Tunay nga, O Lord, na ang katagumpayan ng bawat araw ay nagmumula sa inyo. Kaya't patuloy kaming lumalapit sa inyo, Panginoon. Patuloy kaming nagpapalinis. Patuloy kaming humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan, sa lahat ng mga nagawa namin na hindi naging kalugod-lugod sa inyo. Lahat ng mga kasalanang aming nagawa, nasabi, naisip, naramdaman, Panginoon, inilalagay namin ito sa inyong makapangyarihang kamay at pakalinisin niyo nga po kami, Panginoon. Alsin ang lahat ng karumihang ito na siyang bumabara para ang inyong layunin sa aming mga buhay ay maging matagumpay, O Lord. Tulungan kami, Panginoon, na maisabuhay namin at magampanan ang inyong kalooban. Tulungan kami, Panginoon, na sa oras na ito ay maitaas ang inyong pangalan. Dahil yun lamang, Panginoon, ang nais naming mangyari sa aming buhay. Ang magpuri, ang itaas ang inyong pangalan, ang luwalhatiin, Panginoon, ang Diyos na buhay. Salamat, Panginoon, sa oras na ito at sa inyong banal na Espiritu na siyang mag-iisa sa aming mga puso at isipan upang ang inyong mensahe, Panginoon, na mahayag ngayon ay aming maunawaan at maging kalakasan namin ito, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Samahan kami ng inyong banal na Espiritu sa aming gawain ngayon, O Lord. At kayo, Panginoon, ang siyang mataas, ang mapapurihan at ang maluwalhati. Panginoon, ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tunay nga napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? At bilang ating gawain sa araw na ito, tayo nga po ay magbuklat ng ating banal na aklat sa aklat ng pangalawang Tesalonica, kabanatang 3 sa talatang 1 hanggang 5. Pangalawang Tesalonica,
Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 5. Ang sabi dito, kahilingan para sa pananalangin. Sa wakas mga kapatid, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap sa lahat ng dako at dakilain ng lahat tulad ng ginagawa ninyo. Idalangin din ninyo na maligtas kami sa mga buktot at masasamang tao sapagkat hindi lahat ay naniniwala sa salita ng Diyos. Tapat ang Panginoon. Bibigyan niya kayo ng lakas at ililigtas sa diablo. Dahil sa Panginoon, malaki ang aming pagtitiwala na ginagawa ninyo at patuloy na gagawin ang mga sinasabi namin sa inyo. Akayin nawa kayo ng Panginoon tungo sa pag-ibig sa Diyos at sa pananatili kay Kristo. Salamat sa pagbasa ng ating ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang ating pong binasa ngayon ay ang pagpapatuloy ng pagpapalakas ng loob ni Apostol Pablo sa iglesia ng Thessalonica. Muli siya nagpadala ng sulat para sa kanila upang payuhan sila dahil sa pag-uusig na kanilang nararanasan. Siya ay nagpapasalamat dahil sa kanilang patuloy na paglagong espiritual at sa kanilang katatagan. Pinaalalahanan din ni Apostol Pablo ang mga taga-Thessalonica na huwag magpadaya kanino man na nagbibigay ng maling katuruan at patungkol sa ating Panginoong Hesus at sa kanyang muling pagbabalik. At manatili sila sa katotohanan upang wag silang mapahamak. Hanapin nila ang kaaliwan na nagmumula sa Panginoong Hesus na nagbibigay ng pag-asa at katiwasayan. Amen po ba? Maging tayo sa ating panahong ito rin yung pinapaalala sa atin ng mga talatang ito na tayo ay manatili sa ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng katiwasayan sa ating buhay, upang magkaroon tayo ng katatagan sa ating pananampalataya. Amen po ba? Sa talatang ating binasa, pinaalalahanan ni Apostol Pablo ang mga taga-Thessalonica na sa mga bagay na dapat nilang gawin upang magpatuloy silang maging matatag at lumago sa kanilang pananampalataya. At dito tinutukoy niya ang iglesia ng Thessalonica. Pero ang iglesia ay tumutukoy sa atin. Tumutukoy ang iglesia sa tao, sa lahat ng mananampalataya. Amen po ba? Sa lahat ng naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Tayo ang iglesia ng ating Diyos. Tayo ang templo ng ating Diyos. Kaya't nararapat nating pahalagahan, alagaan, panatilihing malinis at banal ang templong ito ayon sa pamantayan ng ating Panginoon. At nais pa rin ni Apostol Pablo na merong dapat tayong gawin upang tayo ay manatili sa pamantayan ng Panginoon. Amen po ba? Ang sabi nga dito, ano yung dapat nating gawin para tayo ay manatiling matatag at malago sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Sa verse 1 and 2, at ito ay nagsasabi sa atin na tayo ay maging mapanalanging iglesia o be a prayerful church. Be prayerful. Amen po ba? So ano yung mga dapat nating ipanalangin? Ang sabi nga dito, manalangin tayo na ang salita ng Diyos ay maihayag at mailaganap sa pamamagitan ng salita at gawa ng mga taong kanyang pinili, ng mga taong kanyang itinatag ang ng iglesia. Amen po ba? So tayo ang magiging representation ng salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pananalita, sa pamamagitan ng ating mga gawa, makikita at mauunawaan ng mga hindi pa mananampalataya ang salita ng ating Panginoon. Palaganapin natin ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng kung ano yung ating pamumuhay, sa pamamagitan na kung ano tayo sa kanilang paningin. Tayo ang living
ang walking Bible. Sabi nga tayo ang walking Bible. Hindi na natin kailangan magsalita, hindi na natin kailangang ibuka ang ating bibig upang makita sa atin ang larawan ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng ating pamumuhay, maipapakita natin at maipapahayag at maipapalaganap kung ano ang salita ng ating Panginoon, kung ano ang kanyang katuruan bilang tayo ang mananampalataya. Amen po ba? So be a prayerful church. Be prayerful. Ano yung mga dapat nating ipahayag? Unang-una, ipanalangin natin na ang salita ng Diyos ay maipahayag at maipalagana. Pangalawa, ipanalangin ang mga tagapanguna ng iglesia. Amen po ba? Ang ating mga tagapanguna ang frontliner ng mga mananampalataya ng iglesia. Sila yung nasa unahan. Sila yung unang-unang sila ang unang-unang inaatake ng kaaway. Sila yung nasa unahan na siyang nakakatanggap ng lahat ng ginagawa ng kaaway bago pa yung kanilang nasasakupan. Amen po ba? So bilang tayo ang iglesia na nasa likod ng ating tagapanguna, tayo ay nararapat na magbigay ng patuloy na panalangin para sa kanyang kalakasan, para magkaroon siya ng katatagan, para magkaroon siya ng lahat ng pangangailangan upang matayuan niya ang pagiging isang lingkod ng Diyos. Tayo na nasa kanyang likuran ang siyang magbibigay ng katatagan at kalakasan sa ating mga tagapanguna. Amen po ba? Dahil bago tayo masaktan ng ginagawa ng kaaway, sila muna. Tayo ay humihingi ng tulong sa ating mga tagapanguna, humihingi ng panalangin para sa ating mga dinaranas na problema o pagsubok, at iyon ay kanilang patuloy na binibigay sa atin bilang tulong naman para magpatuloy ang kanilang kalakasan at katatagan. Ipanalangin din natin sila sa lahat ng pagkakataon. Amen po ba? Dahil tayo ang nasa likuran, tayo ang tutulong sa ating tagapanguna para sila ay manatiling matatag, para sila ay manatiling malakas sa laban na kanyang kinakaharap. Para rin sa atin. Amen po ba? Sabi nga, kung ano ang katatayo, kung ano yung nakikita natin sa ating tagapanguna, yun din yung ating nararanasan. Kung ang ating tagapanguna ay malakas din tayo. Kung sila ay nakikita natin ang katatagan at ang kagalakan nila sa paglilingkod, ganon din tayo. Amen po ba? Dahil tayo ang sumusuporta sa Kanya. Kahit ito yung patuloy natin at huwag nating kalilimutan na ipanalangin ang ating mga tagapanguna sa lahat ng pagkakataon. Amen po ba? At ang pangatlo, ipanalangin natin ang lahat. Pray for everyone, believers and unbelievers. Amen po ba? Ang ating mga kapatid na kasama natin sa iglesia, ipanalangin natin sila para sila ay makapagpatuloy. Amen po ba? Alam natin sa ating sarili na hindi naman natin kaya ang lahat ng bagay sa ating ministeryo, sa ating mga tungkulin. Amen po ba? Kailangan natin ang tulong ng iba. At para tayo ay sama-sama na makapagpatuloy at lumago sa ating mga tungkulin, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, ipanalangin natin ang lahat ng ating kapatid. Higit sa lahat, ipanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, na ating mga kakilala na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Ipanalangin natin sila para sila man ay makaranas ng kaligtasan na nararanasan natin. Amen po ba? Upang sila man ay makaranas ng kapanatagan at kapayapaan na nararanasan natin kasama ang ating Panginoon. Ipanalangin natin ang bawat isa. Amen po ba? At kinakailangan na upang maging malago at matatag ang isang iglesia ay maging mapanalanginin. Amen po ba? Patuloy ang pananalangin sa lahat ng pagkakataon. Amen po ba? Maging hininga na natin ang panalangin sa lahat ng oras. Maging sa oras ng kalungkutan, sa oras ng kaligayahan, sa oras ng pagtatagumpay, ng kabiguan, maging hininga na natin ang ating panalangin. Dahil ang panalangin, ito yung nagbibigay ng buhay sa atin. Kung magiging hininga natin ang panalangin, patuloy tayong mabubuhay. Ano man yung sitwasyon na nararanasan natin. Maging ang kalakasan natin ang panalangin. Dahil sa bawat pagkakataon, hindi natin kakayanin ang lahat
ng pagsubok kung sa ating mga sarili lamang, at ang ating panalangin sa ating Panginoon ang siyang magiging kalakasan natin. Amen po ba? Sabi nga, a prayerless Christian is a powerless Christian. Ang ating mga panalangin ang siyang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang mapaglabanan natin ang gawa ng kaaway. Magiging powerless tayo kung hindi tayo mananalangin. Dahil saan tayo kukuha ng lakas para tayo ay magtagumpay? Amen po ba? Tanging sa Diyos lang tayo makakakuha ng kalakasan upang mapagtagumpayan natin ang ginagawa sa ating pandaraya ng kaaway. Amen po ba? So kinakailangan natin ng patuloy na pananalangin upang tayo ay maging malakas, maging makapangyarihan laban sa gawa ng kaaway. So ang kauna-unahan nating dapat gawin para maging malago at matatag ang pananampalataya, be a prayerful church. Be prayerful. Amen po ba? At salamat sa Panginoon dahil patuloy na ibinibigyan niya sa atin ang kaisipan na patuloy tayong magpasalamat anuman yung sitwasyon natin sa ating buhay. Sabi nga sa unang Tesalonica 5:16 hanggang 18, magalak tayong palagi, maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Amen po ba? Maging mapagpasalamat tayo. Ano man yung pagsubok na meron tayo, magpasalamat tayo. Dahil yung pagsubok na yon, meron tayong matututunan. Dahil sa pagsubok na yan, tayo ay tatatag. Dahil sa mga pagsubok na ating nararanasan, nagkakaroon tayo ng kalakasan. At ang kalakasang ito, dahil sa ating pananalangin, ang siyang magiging daan para tayo ay magtagumpay. Ano man yung ating laban na kinakaharap. Amen po ba? So patuloy tayong manalangin sa lahat ng pagkakataon. Ipanalangin na ang salita ng Diyos ay lumaganap sa pamamagitan ng ating buhay. Ipanalangin na ang ating mga tagapanguna pang sila'y magpatuloy na maging matatag at malakas. Ipanalangin ang bawat isa, ang ating mga kapatid, ang mga mananampalataya at lalo tigit ang mga hindi pa mananampalataya upang sila man ay magkaroon ng kaligtasan na kung anong meron tayo. Amen po ba? So pangalawa, trust in the Lord. Be a God-trusting church. Maging iglesyang nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen po ba? Magtiwala tayo na ang Diyos ay tapat. Sabi nga dito sa verse 3, ang sabi niya, tapat ang Panginoon, bibigyan niya tayo ng lakas at ililigtas sa dyablo. So magtiwala tayo na ang Diyos ay tapat, na siya ang mag-iingat at magtataguyod at magkakaloob ng lahat ng pangangailangan ng iglesia. Na siya ang magpapalakas at magliligtas sa iglesia sa mga gawa ng kaaway. Amen po ba? Ang pagtitiwala natin, ang siya nga magpapakita kung gaano tayo, kung gaano yung ating relasyon sa ating Panginoon. Maring sa ating mga sitwasyon ay nasa kalalagayan tayo na kung sa pangkaraniwan o sa mga hindi mananampalataya ay hindi na makakangiti o hindi na magkakaroon ng katahimikan sa kanilang buhay, pero ang Panginoon ang siyang magbibigay ng kapayapaang ito sa atin dahil alam natin na ang Panginoon ay tapat. Tayo ay nagtitiwala sa Kanya, sa Kanyang mga pangako. Nagtitiwala tayo na hindi niya tayo pababayaan. Yun yung pangako ng Panginoon. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. At yun yung pinanghahawakan ng isang tao na nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen po ba? Sabi nga sa aklat ng unang Korinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahuhintulot na kayo'y subuki ng higit sa inyong kakayanan. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ang lahat. Amen po ba? So magtiwala tayong kasama natin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sandali, at hindi tayo lamang ang lumalaban. Hindi tayo nag-iisa. Sa anumang laban meron tayo. Kasama natin lagi ang Panginoon. Amen po ba? So lagi tayong magtiwala. Ito yung kalakasang ibinibigay ng pagtitiwala sa
sa atin. Dahil sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon, ang kapayapaan, ang kapanatagan ng ating kalooban na hindi mararanasan ng hindi mananampalataya ang nagbibigay sa atin ng katatagan, dahil nagtitiwala tayo na hindi tayo lamang ang lumalaban sa anumang pagsubok na ito ng ating buhay. Nakasama tayo, kasama natin ang Panginoon sa lahat ng sandali. Amen po ba? So ito yung pangalawa, be a God-trusting church. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Be a God-trusting church. Pangatlo, ang sabi dito, be obedient. Be an obedient church. Maging iglesyang masunurin. Ang Diyos ang siyang nasusunod sa ating buhay. Kung tayo ay masunurin, ang Diyos ay kumikilo sa ating buhay. Amen po ba? Pinagtiwalaan tayo, pinili tayo ng Panginoon, pinagtiwalaan tayo dahil alam niya na tayo ay susunod sa Kanya. Unang-una, pinagtiwalaan tayo dahil patuloy nating gagawin kung ano yung itinuturo ng ating Panginoon. Maging ang ating mga tagapanguna nagtitiwala sa atin dahil alam nila na sinusunod natin at patuloy tayong susunod sa mga layunin ng Panginoon para sa atin. Amen po ba? So tayo ay sumusunod dahil kaisa tayo sa layunin ng Panginoon sa ating buhay. Kaisa tayo. So sinusunod natin kung ano yung kanyang kalooban, kung ano yung nais niyang mangyari at gawin natin sa ating buhay. Pangalawa, na tayo ay nakikiisa sa Espiritu o iisa ang Espiritu na naghahari sa ating buhay. Iisang Espiritu ang siyang kumikilos sa bawat isa sa atin, kaya naroon ang pagsunod sa bawat isa sa atin. Sa isang iglesia, kung iisang Espiritu ang siyang naghahari sa bawat miyembro ng isang iglesia, naroon ang pagsunod sa bawat salita ng ating Panginoon. Amen po. Amen po ba? At tayo ay narito upang sundin ang aral mula sa salita ng Diyos na dapat din nating ituro sa iba upang sila man ay matutong sumunod sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Tayo ay sumusunod dahil tayo ay ligtas na. Hindi tayo sumusunod para tayo ay maligtas. Amen po ba? Lahat ng nakaranas na ng kaligtasan, lahat ng nakaranas na ng pagtanggap sa ating Panginoon ay sumusunod dahil tayo ay ligtas na. Sabi nga, we obey not to be saved, but because we are saved. Sumusunod tayo dahil hindi para tayo ay maligtas. Sumusunod tayo sa ating Panginoon dahil tayo ay ligtas na. At bilang ito yung sign na talagang ang isang tao, ang isang Kristiyano ay ligtas na. Siya ay sumusunod sa ating Panginoon. Wala nang pagdududa, wala nang pagdadalawang isip. Ibig sabihin narito na sa ating puso, narito na sa ating isipan ang layunin ng Panginoon sa atin at tayo ay sumusunod ayon sa nais niya, ayon sa kanyang kalooban. Amen po ba? So yun yung pangatlo, be an obedient church. Maging masunuring iglesia para sa ating Panginoon. Sabi nga sa aklat ng unang Timoteo 4:6, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual at ang tunay na aral na sinusunod mo. Sa 11 po, sa unang Timoteo 4:11, 4:11, ituro mo't ipatupad ang lahat ng ito. Teach and obey the word of God. Ito yung tungkulin na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ano man yung ating natutunan, ano man yung aral na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, ito ay ating ituro sa iba upang sila man ay magkaroon din ng pangunawa at sumunod sa ating Panginoon. Sa ating buhay, hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili lamang. Amen po ba? Ang dapat natin ay gawin ay ihayag sa marami, lalo na sa hindi pa mananampalataya, ang aral ng ating Panginoon. Nang sa ganon, sila man ay makaranas ng pag-asa na ating nararanasan upang maranasan nila ang pangako ng ating Panginoon. Ituro natin sa kanila ang mga natutunan natin na aral ng ating Panginoon at nang sa ganon ay
maipatupad sa kanilang buhay ang mga aral na ito, nang sa ganun matuto silang sumunod din. Kung ano yung pagsunod na ginagawa natin ay maranasan din ng iba. Amen po ba? So sa ating pag-aaral na ito, ating mauunawaan na ang ating mga panalangin, ang pagtitiwala at ang pagsunod sa Panginoon ang siyang nag-aakay sa atin na upang maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos at makapanatili tayo sa Panginoong Hesus. Amen po. Sa pananalangin, sa tapat na pananalangin ng mga iglesia, ang hangarin ng Diyos ay matutupad, ang layunin ng dyablo ay mabibigo, at ang lubos na kapangyarihan ng Espiritu ay mahahayag. Amen po ba? Sa ating tapat na pananalangin, ang hangarin ng Diyos ay matutupad, ang layunin ng dyablo ay mabibigo, at ang lubos na kapangyarihan ng Espiritu ay mahahayag. Amen po ba? So, ito yung ating dapat nating alalahanin. Noon at ngayon, ang paalalang ito ni Apostol Pablo ay napakahalaga at kinakailangan natin itong laging bigyan ng pansin dahil ito ang magpapalago ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ito ang magpapatatag sa atin upang tayo ay makapagpatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Manalangin, magtiwala at sumunod sa salita ng Diyos. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. At patuloy niya tayong binibigyan ng paalala. Paalala bilang tayo ay kanyang mga anak. Paalala bilang tayo ay patuloy na sumusunod sa kanya. Paalala po upang tayo ay maging matatag sa anuman yung pagsubok na ating dinadanas. Amen po ba? Maraming pagsubok ang bawat isa sa atin, pero hindi natin ito makakayanan kung tayo lamang. Ang tulong at pag-asa na nagmumula sa ating Panginoon ang siyang nagbibigay ng katatagan para sa atin. Kaya patuloy tayo na lumapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Patuloy tayong magtiwala na hindi niya tayo pababayaan. At patuloy tayong sumunod sa lahat ng iniaatas niya, sa lahat ng layunin niya, sa lahat ng kalooban niya para sa atin. Dahil ito po ay para sa atin, para sa ating kabutihan. Dahil ang lahat ng nais ng Panginoon ay para sa ating ikabubuti at upang tayo ay patuloy na maging tunay na anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya salamat sa ating Panginoon sa salita na ating naranasan at narinig ngayon. Naway ito ay magbigay ng kalakasan sa bawat isa, nagbigay ng kasiglahan kung tayo man ay nanghihina na magpatuloy pa tayo at marami tayong pang mararanasang pagkilos ng Diyos sa ating buhay kung tayo ay patuloy na lalapit sa Kanya. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Purihin siya sa ating gawain ngayon at tayo nga po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, salamat Panginoon. Tunay nga o Diyos na napakabuti ninyo. Tunay nga Panginoon na hindi nyo kami iniiwan, na sa lahat ng sandali Panginoon, sa aming pagtawag pa lamang sa inyo ay nariyan na kayo. Salamat o Lord sa iyong banal na Espiritu na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbibigay sa amin ng kaalaman, ng wisdom and knowledge o Lord, para kami ay makahakbang sa layunin at kalooban ninyo sa aming mga buhay. Salamat o Lord sa patuloy na biyaya at pagpapala na binibigay ninyo, hindi lamang sa material o pinansyal na biyaya at pagpapala, kundi sa kaalaman, kundi sa karunungan, kundi sa kapayapaan, kapanatagan ng aming mga buhay sa kabila ng lahat ng pagsubok sa buhay na ito. Salamat Lord dahil naranasan namin na maging masaya o magkaroon ng kagalakan sa lahat ng kakulungan namin sa aming mga buhay. Tunay nga Panginoon na kayo lamang. You are enough Panginoon. Ano man yung aming pangangailangan sa buhay na ito, kung kayo ay aming kasama, kami ay narito, O Diyos, para makigalak, Panginoon, sa lahat ng layunin ninyo sa aming mga buhay. Tulungan nyo nga po kami, Panginoon, na makapanatili, Panginoon, sa inyong layunin. Tulungan nyo kami, Panginoon, na mahakbangan namin ang nais ninyo, na sumunod kami, Panginoon, sa kung ano yung layunin ninyo sa amin, O Diyos. Magawa namin ito ng may kagalakan, magawa namin ito ng tao sa aming puso, magawa namin ito na
na may paniniwala at pagtitiwala na kasama namin kayo, O Diyos. Salamat, O Lord, patuloy kaming lumalapit sa inyo, lalo tigit sa aming mga tagapanguna mula sa sentro, Panginoon, ang aming mga tagapanguna kay Pastor Joseph sa kanyang buong sambahayan, sa lahat ng mga guro sa Bible School, O Lord, patuloy nyo nga po silang samahan, bigyan ng katatagan, bigyan ng kaalaman na kinakailangan nila upang makapagpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Bigyan sila ng kalakasan physically, emotionally, spiritually, O Lord, upang lahat ng pangangailangan at mga proyekto na nais ninyo na magawa sa iglesia ay magampanan ng lahat, O Diyos. Kayo, O Panginoon, ang aming kalakasan, wala nang iba. Sa lahat ng aming mga tagapanguna mula sa mga distrito, 1 hanggang 9, sa aming mga tagapanguna, sa aming mga iglesia, Panginoon, patuloy nyo nga pong ibuhos ang pagpapala at biyaya na kanilang kinakailangan, O Lord, upang sila, O Diyos, ay manatiling maglingkod sa inyo. Ang inyong katapatan, Panginoon, ang siyang aming idinadalangin. Alam namin, Panginoon, na kayo ang nakakaalam ng higit ng pinakamabuti para sa bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil naniniwala kami. Narito kami dahil kami ay inyong pinili. Narito kami dahil iyon ang inyong kalooban. Samahan niyo kami, Panginoon, ang inyong Santong Espiritu sa lahat ng pagkakataon. Ang inyong biyaya at pagpapala, O Diyos, na nagbibigay sa amin ng kalakasan, ay aming ipatuloy na ipinagpapasalamat sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong pagkilo sa aming mga buhay. Tulungan kami, Panginoon, na makapanatili na naglilingkod sa inyo hanggang sa muli ninyong pagbabalik, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga tao na aming nakakasalamuhan, na siyang nagiging kalakasan din namin at nakakapagbigay din kami ng kalakasan sa kanila. Salamat sa aming mga kapatiran, Panginoon, na dahil sa kanila ay nagkakaroon kami ng kasiglahan, O Diyos, para magpatuloy. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagsubok na inilalagay ninyo sa aming mga buhay, dahil ito yung ang nagpapatatag sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ibinibigay ninyo sa amin, O Lord. At patuloy kami, Panginoon, na umaasa na kayo ay nariyan. Patuloy kaming umaasa na kasama namin kayo. Patuloy kaming naniniwala. Patuloy kaming nagtitiwala sa inyo, O Diyos. Salamat, O Lord, sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay nyo sa amin upang kami ay makapagpuri, upang kami ay makasamba sa inyo, upang luwalhatiin namin kayo, upang kayo ay aming dakilain. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, dahil kami ay sama-sama na nananalangin sa inyo, na kami ay sama-sama na nagtitiwala sa inyo, na kami ay sama-sama na susunod sa inyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, muli. Sa inyo po namin binibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, parangal, pagdakila sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Pagpapala po sa inyong lahat.